At sa wakas nga po mga kafamilya ay nakarating na nga yung bako na medyo matagal na nga po nating inaantay. At noong unang araw nga ng kanilang pagbabako ay ito nga ang ating naabutan. Hindi pa nga tayo mapuputikan kasi pwede pa nga tayong makadaan sa ibang part ng pilapil ng ating palaisdaan. Ngunit nung pagkabalik nga natin dito, matapos nga lang siguro ng mga 3 araw ay ganito na nga, hindi na nga tayo makadaan doon sa itaas ng mga pilapil natin. Kaya nga dito na lang tayo dumaan sa may bandang ilalim. Hindi na nga kasi tayo makadaan doon sa itaas dahil nga pag umapak nga tayo sa lupa ay mababaon nga ang ating mga paa. Sinubukan nga kasi naming dumaan doon ni Mother sa itaas, ngunit di nga talaga kaya. At tingnan nyo naman po si Mother, malayo na nga po yung agwat niya sa akin. At sa ilang araw nga po ng kanilang pagbabako ay medyo mahaba na nga ang kanilang natapos dahil doon nga sa kabilang dulo ng ating palaisdaan ay natambakan na nga din po nila. At pagkatating nga namin dito ni Mother mga kafamilya ay pumunta nga ako dito ng malabitan sa nagbabako at ayan nga po, kung nakikita nyo nga po ay nalulubog pa ang aking mga paa. Sobrang lambot pa nga kasi talaga ng lupa. Alam nyo po ba mga kafamilya, medyo napapaisip nga ako kung paano ba nakapunta yung bako dito sa palaisdaan natin at dito pa daw sila dumaan sa ilog natin. Sino ba naman po kasi ang hindi mapapaisip sa sobrang laki ng bakong ito? At pagkatapos naman ay madaming talabahan at tatahungan sa ilog. At ayan, sa sobrang laki ng bako nila ay meron pang kubo sila kuya. Diyan nga po pala yung pestuhan nila sa tuwing nagpapahinga sila at gayon din sa kanilang pagluluto. Noong mga nakaraang buwan pa nga po natin silang inaantay na makatawid sa dagat at ilog, ngunit nitong mga buwan lang nga po sila nakatawid ulit dito. Hindi nga daw po sila kaagad nakatawid dahil nga daw po sa meron din silang ibang project na itinapos. At baka po napapaisip kayo, bakit kailangan ba ako talaga? Eh pwede namang tao lang ang gagawa niyan. Yan po kasi yung pinagkasunduan ng may-ari nitong palaisdaan at ni Father. Hindi nga kasi sa atin itong palaisdaan na ito dahil nga po sa nangungupahan lang tayo dito. Medyo matagal lang nga po kasing napakante itong palaisdaan na ito at may mga part na nga po ng pilapil na hindi na nga gaanong katibay. Kaya nga po sabi ng may-ari, wala daw pong mabayaran na renta si Father sa loob ng 2 taon basta maipabako nga lang daw niya ito. At isa pa nga po ay mas solid nga po kasi paggawa ng bako ang pilapil dahil nga po sa mas malapad at mas mataas po ang mga gawan neto. At shoutout nga po pala kay Sir Alan, ang may-ari ng bakong iyan at operator na din. At ayan, bumaba nga muna pala siya saglit dahil nga po may tinanong kay Father at nakakuha na din ng instruction para sa susunod niya na gagawin. Dahil last day na pala ng kanilang pagbabako kaya lahat ng mga need na maiayos o finishing ba ay kailangan na nga nilang maitapos. At mas mainam nga pong naipabako itong isang kahon na itong mga kafamilya dahil doon nga po sa part na iyon ay dumadaan nga po yung tubig tabang galing nga po sa kalsada at pati na nga rin po sa mga kabahayan. At ayan nga po, nagkaroon ako ng instant na medyas. At isa nga din po pala sa rason ay para nga daw po hindi mapasok ang tubig tabang dito dahil nga po sa may time na maapektuhan talaga yung mga hulog nating bangos, sugpo at lalong-lalo ng ating mga may hulog na alimango. At minsan nga po ay kulay po lang ating tubig dito, lalong-lalo na po sa tuwing tag-ulan. Sobrang pula ng tubig na akalain mo na parang inuming bear ang kulay. Napapalibutan kasi ng kahoy na nipa itong palaisdaan na ito. Kaya sa tuwing tag-ulan ay umaapo nga ang tubig sa kalsada ay dito nga ang bagsak ng lahat ng mga tubig. At ayan nga po, kung nakikita nyo nga po ay pinaflatten na nga po nitong kamay nitong bako ay tinambak niya ang mga putik. At kung napapansin nyo nga rin po ay mas mataas na nga tuloy itong pilapil natin sa pamerta o sa gate po ng ating palaisdaan. Kaya need na naman po nating ipagawa yan. At medyo may kamahalan nga lang po pala pag nagpabako po tayo dahil nga daw po sa per hour ang bayad dito. At 3,500 nga po pala yung bayad per hour. Pero kahit medyo mahal nga po ay sulit naman po lalo na ngayong medyo iba na nga ang takbo ng sea level natin. Kaya din na tayo mangagamba at nagiging kampante na nga lang tayo. Dahil sa hindi na nga madaling matibag ang mga pilapil natin. At ayan nga si Mother mga kafamilya, ibubaba na nga ulit sa pilapil natin. Sakay nga dapat pala tayo ng bangka. Kaso sabi ni Mother, wag na nga lang daw. Medyo mababaw nga kasi ang tubig, baka daw mastak lang din kami. At ayan nga po, dandahan na din po akong bumaba ng pilapil. Shoutout nga po pala sa mga solid supporters natin at sa mga solid followers natin. Madamog ng salamat sa inyong suporta mga kafamilya. Sana po hindi po kayong magsawang magsuporta sa amin. Kaya hanggang dito na lang po muna ulit tayong mga kafamilya dahil mahaba-habang lakaran pa nga sa putik itong gagawin namin ni Mother. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow, like, and share. God bless. Bye!